Para po sa devotion natin na inner sense of God, meaning lahat po tayo ay merong pagkakaunawa, inner sense, pagkakaunawa na merong Diyos. At wala pong sino man na may maidadahilan na Lord, wala akong alam. Hindi ko alam na merong Diyos pala, no? So, yung ilang mga puntos po natin dito, the truth of God is present in every human heart. Ibig sabihin, yung katotohanan patungkol sa Diyos ay nasa puso ng lahat ng tao. Unang-una kasi, we are created in the image of God. Pangalawa po, the heart suppresses this truth. Dahil tayo po yung makasalanan, pinipigilan natin yung katotohanan patungkol sa Diyos. Isipin niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin. Meron nga akong nabasang article dati, merong isang leader, no, na leader sa isang church. Gagawa siya ng kasalanan, pangangalon niya, no, pakikisiping sa hindi niya asawa, at ang bago niya gawin yun, nanalangin muna siya. Ang panalangin niya, Lord, ipikit mo ang iyong mga mata para hindi mo makita yung gagawin ko. Isipin niyo po yung suppression na yun, sinosuppress mo yung katotohanan na yung Diyos nagmamasid sa lahat ng iyong ginagawa. At lolokohin mo pa yung sarili mo na pwede kang manalangin na Lord, ipikit mo yung iyong mga mata dahil ayokong makita mo yung gagawin ko. That's suppression of truth. Now, salamat po kasi merong Espiritu Santo na nagko-convict sa ating mga puso. Humihipo sa ating mga puso para tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Now, sa discussion po natin, why is suppressing the truth a dangerous game to play? Bakit po mapanganib na laro yung sinosuppress yung katotohanan? Now, gusto ko pong i-emphasize yung ibig sabihin ng suppression, no? In-illustrate ko kanina sa devotion na yung suppression para siyang bola at ikaw nasa swimming pool. Yung katotohanan ng Diyos, pilit mong inilulubog, inilalagay mo sa ilalim, no? Sinosuppress, pinipigilan para hindi lumutang. Pero mga kapatid, ng katotohanan ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi magbabago. Lulutang at lulutang yan. Mangangawit na lang tayo, mangangalay, at makikita natin yung katotohanan ng Diyos, laging lulutang, mamamayagpag. Now, kailan po mangyayari yon? Depende, no? Pero ultimately, merong judgment day. Na lahat po ng ginawa natin na sekreto man o hindi, lahat po ng yon ay hahatulan ng Diyos. Kahit yung mga sekreto natin, lahat yon ay lulutang, no? Now, may mga pagkakataon po sa buhay natin na pilit nating nira-rationalize. Ibig sabihin, nangangatwiran tayo na okay lang yan, tatanggapin naman ng Diyos yan, okay lang yan, pagpapasensya ng Diyos yan, okay lang naman yan, papatawarin naman ako ng Diyos. Or minsan, meron tayong mga gagawing mga, lalo na pagdating sa relasyon, no? Tumutol na yung parents mo, tumutol na yung mga kaibigan mo, mga godly leaders around you, no? Mga pastor or church leaders na sinabi, wag yan, mali ang relasyon na yan. Pero ipinipilit mo pa rin. Inisip mo, paanong mali ito? Pag-ibig to eh. You can never go wrong with love. Minsan nira-rationalize natin eh. Sinosuppress natin yung katotohanan. Na, may nanligaw sa'yo. Nanliligaw sa'yo, hindi mo naman kapareho ng pananampalataya. Or, wala namang marka na sinurrender niya yung buhay niya kay Jesus Christ. Tapos ikaw, todo surrender ng buhay kay Jesus Christ. Paano kayo magkakasundo at magkakaroon ng maayos na relasyon kung yung pinakamahalaga sa'yo, si Jesus Christ, hindi niya pinagpapahalagahan? Paano kayo magkakaroon ng maayos na relasyon? Kaya minsan, tumututol yung mga tao sa paligid natin. Mas ayaw nating pakinggan. Ayaw nating pakinggan yung mga prinsipyo sa Biblia. Ayaw nating pakinggan yung mga katotohanan ng Diyos na don't be equally yoked. Ibig sabihin, huwag kang makipamatok. Mahal na mahal mo si Jesus, priority mo si Jesus. Siya, walang pakialam kay Jesus, tapos makikipagrelasyon ka. Paano magwo-work yun? Minsan sinosuppress natin yung katotohanan na, or minsan yung lalaki mayroon pang asawang iba, di ba? Maraming sitwasyon. Yung relationship messy.
sobrang magulo. At minsan pumapasok tayo sa magulong relasyon at nira-rationalize natin, ibig sabihin, gumagawa tayo ng maraming mga katwiran na hindi naman lulusot. Ayun po yung mga pagkakataon na sinosuppress natin yung katotohanan. I'm sure lahat tayo, no, meron tayong mga kilala or alam natin yung mga ganong klaseng sitwasyon na sinosuppress yung katotohanan o yung sinosuppress yung mabuting bagay para lang palitan ng kasinungalingan. Para ipagpilitan yung gusto na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Yun po ay suppressing the truth. Yan po ay mapanganib. At ang magdudusa po dyan ay walang iba, kundi ikaw kung ginagawa mo ito ngayon. So mas maganda, pakinggan mo na lang yung sinasabi ng Biblia, sinasabi ng magulang mo, at sinasabi ng mga mahal mo sa buhay na concern sa iyo. Just in case lang na itong devotion na to ay nangungusap sa iyo at para sa iyo. Hindi ko naman alam kung sino nakikinig sa akin, pero madalas po kasi ginagamit ng Diyos yung devotion natin para mangusap sa mga tao. So, I hope and pray na lahat po tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. At yan din naman po ay para sa ikabubuti natin. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po sa susunod nating mga devotions. God bless you po.